sa hamon ng kalikasan, hindi lahat ng bagyo maglalandfall. Hindi rin siya ganon karami tulad ng sinabi ko nung nakaraang prediction na mas maaga ko rin na in-upload. Itong taong 2025, ang sabi ko doon ay ang bagyo mas marami. Lumampas doon pa sa inakala. Ibig sabihin, kung may kuta, lumampas pa. Pero itong taong 2026, hindi naman. Yung bagyo na mga dumating sa atin, hindi ganun karami katulad ng taong 2025. Pero, maging handa kayo kasi mayroong bagyo na kasing bagsik ni Guni at ni Yolanda. Okay ha? May bagyo na hindi siya ganun katindi. Ibig sabihin siya ganun ka lakas ang hangin, parang tipong ano lang, yung sandali lang, pero umaabot ng ilang araw ang ulan. Ito yung problema natin. Ngayong taong 2026, maging handa lamang ang lahat dahil kung hindi, kahit sabihin nyo sa akin, hindi naman kailangan na sabihin ko yon. Kasi very obvious naman, nakita na ngayon ng taon. Pero kailangan ko pa rin sabihin to. Kasi gusto ko maayos talaga nila yung issue ng bansa natin. Dahil sa taong 2026, pagdating ng hamon ng kalikasan, ang dami pong nasawi. Marami po talaga. As in marami. Dahil kung ano yung sinapit natin ngayon na taon, hindi man siya ganun katindi, pero walang tigil ang ulan. Umabot ng ilang araw, tapos meron pa talagang dalawang bagyo na maglalandfall na kasing lakas ni Guni at ni Yolanda. So yun ang dapat ninyong paghandaan ha. Maraming buhay nawawala. Ito pa may problema tayo dahil sa baha, ang dami ring nasawi na nakuryente. Kasi ang lala ng baha eh. Yung baha ngayon, tumupli pa sa ano, alam mo yung tutula sa vision ko nakikita ko eh. Pwede ka na gumamit ng yate eh. Kaya na patakbuhin yung yate dun eh. So, ako dasal ko na matapos na nila yung issue na yan. Matapos nila yung problema na kinakaharap natin ngayong taong 2025 bago sumapit ang 2026. Dahil pag hindi, ako, ewan ko lang. Kasi hindi mabilang ko yung mga nasawi. Dahil sa hamon ng kalikasan, dahil sa bagyo, dahil sa hindi ko na mabilang. Saka ito pa ang problema natin, guys. Sa taong 2026, halos lahat ng bagyo sinabayan ng lindol. Ito yung pinaka-worst talaga dito. Kasi inuulit-ulit yung vision ko, inintindi ko siya na mabuti. 2026, talagang yung bagyo, kahit umuulan lang siya, may bagyo na habagat lang ang dating, malakas ang buhos ng ulan, pero sinasabayan ng mga ilang paglilindol. Dapat kayo maging handa talaga kasi ang daming gumuho na lupa, lalo sa lugar ng Aklan, Abra, Baguio. Kumbaga marami pa, katulad ng Pangasinan, Zamboanga, Marawi, Batanes, Bicol, paghandaan ko ninyo sa taong 2026. Tapos ito pa, maging mahanda ng mga Bisayas ha, kasi itong taong 2026, matindi ang bagsik ng tubig. Matindi ang bagsik ng apoy, so mag-ingat po kayo lahat ha, lalo na yung hangin. Ang hindi nga lang talaga ang nagustuhan ko dito, yung bagyo dito, tsaka yung pag-ulan, nasabayan ng lindol. Yun yung nakakatakot kasi sa part na yun. Malinaw kasi sino ba kasi naman talaga sa atin dito ang magkaroon ng bibigwan? Ayaw natin yun. Kaso lang, hindi enough na sabihin nyo madam mo, magdasal ka naman, pwede mangyari. Tumulong din kayo. Sino bang may gusto ng bibigwan? Pero mangyayari kasi nakita ko sa vision, kaya dapat na paghandaan. Wala pong masama kung nanalangin tayo na huwag mangyari. Kasi kata ko ayoko mangyari yun. Ayoko mangyari kasi isa lang akong napakahamak dun eh. Kung siyempre kailangan mo po ng dasal, lalo na sa bansa ng Japan ha, walang patid ang Lindol, Indonesia. Yung Indonesia kawawa kasi alam mo ba by next year, halos yung mapa ng Indonesia, yung kalahati halos dubog. Malupit talaga, malupit next year. Kaya medyo kinakabahan ako pag hindi ninyo inaayos yung issue natin ngayon, makinakaharap ng bansa natin tungkol dyan sa baha. Ayusin nyo yan kasi bago, nako, 2026 ako, kung alam nyo lang, kung kayo lang yung may mata, nakikita nyo kung ano yung mangyayari. So, sana maayos po yan ha. Ito naman, may anim na bulkan mag-eruption. Meron ding tsunami. Itong tsunami, kahit bago matapos itong taon, may alert tayo ng tsunami. Although yung tsunami na mangyari sa, hindi lang dito sa bansa natin ha, pero bago matapos ang taon merong tsunami ako nakita na mangyari sa ibang bansa. Okay, matinding tsunami po. Dalawang isya, bago matapos ang taon, dalawang isya ang magkaroon ng tsunami, bansang isya. Pero sa taong 2026 ay maulit ito ulit. May tsunami ulit, pero hindi ako nagbanggit na lang ng kung anong lugar kasi ayoko magbigay sa inyo ng mabahala kayo. Basta binanggit ko sa inyo bago matapos ang taon ito, may tsunami dalawa na nangyari sa bansang isya. At maulit ito sa taong 2026 sa bansang isya din, pero mas maraming bansa ang nakaranas na ng tsunami. At sa bansa natin, mayroon pong 6 na bulkan na mag-eruption. Ngunit, may isang bulkan kasi, dapat ang bilang dito talaga is 7. Doon sa vision ko, mayroong isang bulkan na sobrang tagal na siyang nahimlay. Sobrang tagal niya, hindi siya nga, pero kahit na hindi siya inasahan na mag-eruption. Pero sa pagbabago ng panahon, bigla ito nag-active. Nag-eruption siya, parang lang guys yung pagbuga niya, parang bumuga lang siya, yung parang nung nakita ng mga expert, parang na-shock sila kasi hindi nila in-expect na ito mag-eruption. Sobrang tagal na, hindi na nila masabi kung kailan siya mag-erupt. Pero nag-eruption po siya. Hindi naman as in todo, pero nagbabadya na siya na ito yung unang buga ko. Asahan nyo na ako na nahimlay ng sobrang habang panahon na hindi nyo inaasahan na ako mag-eruption, ako ay mag-eruption na. Ganun na. Pero yung anim na bulkan sa taong 2026, dito sa bansa natin mag-eruption po. Ngayon,
Yung biglang pag-eruption nga, maraming kaganapan sa dagat. Medyo, talagang taong 2026 sa kalamidad. Yung, di ba, taong-taong nagpe-prediction tayo, di ba? So, lumalamang si politics, lumalamang si krimen. Itong taong 2026, lumalamang si kalamidad. Talagang malakas ang hatak ni kalamidad. Maraming pagbabago na di mo inasahan na mangyayari sa karagatan. Marami din po tayong aksidente sa karagatan. Hindi lang dito sa bansa natin ha, pati sa ibang bansa, makaranas din po tayo. Meron tayong mangyayaring aksidente sa himpapawid na bumagsak po ito sa tubig. Bumagsak sa karagatan, himala na lang kung may isa o tatlong mabubuhay ha. Kaya mag-ingat tayo, matindi ang aksidente ng karagatan. Kaya nga sinasabi na 2026 is a year of fears. Bagsik ng tubig, bagsik ng apoy, at bagsik ng dugo. Magkaroon din ng plane crash, pero ang babagsak niya sa tubig at sa karagatan. Lalo na daw, lalo na kung yung mga mahilig mag-celebrate na doon sa dagat, sa yati, doon ginagawa. Sa taong 2026, iwasan nyo yan. Kasi sa totoo lang, may kaganapan sa dagat na hindi nyo inasahan. May eruption sa tubig na hindi nyo inasahan. Hindi nyo ba napapansin na medyo malimit na nangyari sa atin na yung mga lamang dagat ay pumupunta na sa dalampasigan? May may deepest explanation po dyan, ha? Tapos lagi na kayo makakita ng whirlpool na mangyayari. Sea, tornado, maraming eruption din sa dagat, meron na rin. Kaya kayo huwag kayo makalimot magdasal. Saka, guys, wala namang masama kung magdasal kayo, ha? Yung kalamidad natin sa 2026, marami po akong nakitang masakit. Kaya kung anong problema yun, dapat sana ayusin. Okay, isa rin ang mabagsik ang apoy. Itong sunog ng taong 2026, di ba napapansin niyo, mataas ang sunog sa taong 2025. Mas mataas sa taong 2026. Pero, kadalasan na nasusunog ay mga chapel o simbahan. Hindi ko lang maunawaan kung ito'y sinadya bang sunugin o aksidente na sunog. Kasi kahit yung simbahan na bagong gawa, nasunog eh. Mga taga-simbahan na. Nalulungkot ako kasi maraming mga simbahan yun. Ang gaganda ng mga simbahan yun eh. Hindi ko alam kung anong meron sa taong 2026 kasi yung mga lugar na susunog is yung mga lugar na pinupuntahan kadalasan ng tao. Katulad ng hospital o clinic man, may nasunog. Lalo na sa Marikina, mag-ingat kayo. Ayan naman tayo, nabubuhay na naman kayo sa taong 2026. Kayo naman yung lagi nasusunugan. Di ba yung Tondo, sunod ang sunog? Marikina, Quezon City, Caloocan, South Caloocan, lagi na lang po kayo nasusunugan. Sa taong 2026. Nakakalungkot lang kasi pati simbahan, nadadamay eh. Yung simbahan, hindi ko alam maintindihan kung bakit. Kakasunog lang ng simbahan, meron ka lang mababataan sunog ng simbahan. At ito pa yung matindihan talaga. Ang ganda ng simbahan, bago pang gawa, nasusunog. Na hindi may nasahan, wala kaya hindi makakuha ng explanation ng tao. Although, meron ako nakita nitong napabalita na huli na sinunog yung simbahan. Yung apoy sa taong 2026, nakakalungkot, pati terminal ng bus may nasusunog. Sa taong 2026, mga terminal ng bus ha, malimit po kayo masunugan dyan sa taong 2026, kaya mag-ingat po kayo ha. Hindi po biro na masunugan, huwag lang tayo talaga makalimot na mag-ingat, manalangin tayo kasi matindi po. Kailangan din tayo mapahalaga sa mga kalikasan natin, tinatin mga kuryente ha, lalo na sa Luzon at probinsya, magkaiba man ang lugar, pero sa Pilipinas kasi mangyari ito, dahil matindi ang bagsik ng apoy, walang pinipili kahit MRT. Kahit LRT, train station, yun yung mga malugar na tinutupok ng apoy na hindi ko mawari kung ano talaga yung dahilan. Lalo na simbahan, nalulungkot ang simbahan. Tapos malakas ang enerhiya ng apoy at tubig sa taong 2026. Malakas ang enerhiya ng krimen. Okay, bloody year, mabubuhay sa taong 2026. Meron din mga apoy na hindi lang sa kuryente, may iba na dahilan na sinasadya yung sunog. May isang bus pa ako nakita na sunog dahil maaari nga ito. Ay, sa bawat pasahero na pasakayin nyo, kasi may bus ako nakita na sunog natupok talaga ng apoy, kaya mahalaga na suriin yung mga sasakyan nyo kasi meron pang sumabog. Hindi ko maintindihan bakit ang taong 2026 sa Pilipinas akala mo impyerno na maya-maya may sunog. Okay lang, huwag kayong basta magpakampante sa taong 2026 kasi hindi lahat ng sunog ay natural cause. Karamihan po may gumagawa ng hindi maganda. Yung iba pa po may personal issue.